Smuggle, 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 smuggle. Mayo 4, taon 2025 and welcome sa episode number 87 ng Rated X, ang nag-iisang programa sa YouTube at Facebook na nakatuon ng pansin sa illicit tobacco trade. Ako ang inyong lingkod, Ka-Anton Israel, salamat sa mga lead convener ng X sa Smuggling Movement, ang maghahatid ng isang pasabog ngayong episode na ito. Dahil, sana last week pa ito kaso ako po ay dinapuan ng sakit. Nagkaroon ako ng ubot sipon, masama sa mikropono Pangit pakinggan. Kaya hindi po natuloy. Ang inihanda ko pong paksa sa inyo ay yung sindikato ng mga reformulador ng vape products. Kung magugunita, nireport ko po sa inyo na may nakarating sa aking reklamo tungkol dun sa isang popular na brand. At inireport nga po ito sa DTI o SMB dahil nga po reformulated yung popular na brand na yon. Pero sa kabilang banda, yung popular na brand na yon ay popular din pong pikein, pinepeke, kinoklone. Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo, ibubunyag ko po kung saan ang gagaling yung mga clone na yan. At natin pong napag-alaman na hindi lang po yung popular brand na yon ang kinoklone. Maging yung isang brand na nahuli sa Bureau of Customs, clinone na din. Dinagdagan lang ho ng pro. Ang halimbawa ay Hilux. Hindi ko sasabihin muna yung brand dahil syempre out of delicadeza. Halimbawa Hilux. Pakikilala ho nila isang bagong brand. O yung brand pa rin, yung root word ay Hilux pero dinagdagan ng pro, dinagdagan ng X o X Hilux. O kaya akalain mo tuloy associated doon sa mga legal na vape products na binigyan na ng lisensya ng OSMV. So, ito ay isa pong matinding panligaw. At yan po ay isang sindikato na ho. Binubuo po ng mga kartel na ang intensyon ay magpalaganap ng mga cloned vape products. Number one. Aakalain ho ng karamihan na lahat ng mga vape products na dumadating dito sa bansa, lahat ng mga vape products na binebenta sa mga vape shops ay gawang China. Kaya nga po yung mga iba na gustong magpa-lisensya, kaya lang natatagalan ho Meron nga ho nagsumbong sa akin Dapat naka-schedule sila noong Disyembre na inspeksyonin. Kaso natatagalan dahil wala nga daw pong inspektor. Binibiro nyo Mayo na hanggang ngayon nakatenga pa rin yung kanilang papel. So ito po yung mga bagay na nakapagpapabagal ho ng proseso at kaya limitado ang competition sa ating bansa. Pero lingid po sa kaalaman, hindi na po kailangang magpagawa sa China. Dahil ang mga ito, yung mga namemeke, yung mga nagre-refill, ay nandyan dyan lang sa Cavite. Karamihan sa kanila, nandyan sa Imus, Dasmariñas area. Kung meron man sa Laguna, dito banda ho yan sa Cavite, sa boundary ho ng Cavite. Kaya yung mga kanilang mga alipores, kanilang mga kasangga, ay mga vape retail at distributors na taga Cavite. So yan po ay hindi na kailangan pang gawin sa China dahil dyan pa lang sa Cavite ay may tumitira na, gumagawa na po ng mga vape clones. Pangalawa, yung mga vape factories na yan, ng mga peke, ay meron pong mga juice injector. Ano ibig sabihin nun? Yung timpla dito na ginagawa. Kaya may mga reklamo. Pamuso tong brand na to Yung huling bili ko masarap Bumili nga lang ako dahil yung suki kong vape shop merong murang version. Kanya palusot. Kaya mura. Nung tinikman, lasang lusaw. Parang lasang lugaw na walang kalasa-lasa. Bakit?
Kasi yung juice, dito na po in-inject sa mga peking pabrika ng vape products. Kanino naman galing ang puhunan? Ayon sa ating Intel report, ang puhunan ay galing pa rin sa Pogo. Iniisip po ng madla na nagalisa na ang Pogo. Oo, may mga umalis pero may mga nagpaiwan. Dahil yung pera nila ay nandito pa rin sa Pilipinas at hindi nila mailabas ng basta-basta kung hindi ho nila idadaan at malulusutin sa kanilang money laundering network. Ano po ginawa ng mga ito? Umarkila ho ng mga warehouses dyan sa mga industrial parks located karamihan sa Cavite at meron din po sa Laguna. At yun po ang kanilang makeshift factory para gumawa ng mga clone vape products. At sino naman ang kanilang mga kasapakat? Number 4. Ang mga kasapakat ng sindikatong ito ay yung mga vape retailers, vape resellers, online man o may physical shop na fly by night. Walang rehistro, walang DTI, nagbukas lang sa kanto, vape shop na. Tinatambayan ng mga kabataan dahil murang-mura nga naman ang paninda. Yung iba, nandun po sa mga probinsya, dinadaanan ng mga estudyante, nakikita 99 pesos na vapes. Yan po ang kanilang mga kasapakat. At paano nakakapagsimula itong nasa kartel? Itong mga vape retailers na ito na dati nagbabantay lang ho ng vape shop. Pero mapansin nyo, bigla na lang ho nagkaroon ng sariling vape shop. Saan ho kumuha ng puhunan? Yung mga lusaw, yung mga refilled, yung mga galing sa Cavite, hindi galing China, ay pinapautang po liberally, pay when able. Kaya po, mag-ingat po tayo dahil ang paglagana po ng mga fake vapes ay nagsisimula na dyan po galing muli sa Cavite. At ano po ang mga brands na ito? Suriin po ninyo. Magbukas po kayo ng website ng DTI o SMB, makikita po doon kung anong mga brands ang meron ng PS Standard Certificate. Kung wala pong PS Certificate, nangangahulugan na illicit po yan, na hindi po legal. Pero may mga brands na bagong lumalabas at ipinopost pa. Ilan lamang po sa ating napansin. Merong naglabas ng Flavin, Neolite, Foodsy, Hashpads, at yung isang pamoso na pads, kilalang brand, pero meron po siyang kapatid na inferior dahil hindi gawang China, muli, gawang Cavite. At kaugnay nga dun sa isinumbong sa DTI o SMV na binigyan din po ng kopya ang NCUP dun sa isang pamoso, popular na pad, ang gumagawa ho ng mga fake, yung mga falsifikador, nandyan po sa Imus at sa Dasmariñas area. Kung nabibili ng 300 pesos per pad yung legit, meron din silang kopya, 80 pesos. Binibiro mo. Yung mga falsifikador na yan. Nag-i-import to ng mga basyo galing China. Kaya pag dumating dito, pwede nilang ideklara as basyo. Pero sila na nag-i-inject at kung ano-ano na lang inihahalo. Pero kung ikaw naman ay suki nung popular na brand na yan, malalaman mong peke yung ginagamit mo kung ikaw ay nakabili ng murang versyon. Anong gagawin mo? Ay balikan mo yung vape shop na pinanggalingan yan. At isumbong mo sa BIR, isumbong mo sa Bureau of Customs, isumbong mo sa DTI o SMB. Sabihin mo, nakabili ho ako ng panis na Hilux. Nakabili ho ako ng panis na ganito. Murang halaga, wala po sa standard. Sumbong nyo, wag ho kayong mag-atubili. Modus operandi number 7, online platforms. Wala po silang sariling apps. Sila po ay gumagamit lang ng mga napagkakasunduan nilang apps. O hindi na rin po sila nagpo-post sa Facebook Marketplace.
ang ginagamit po nila yung pamoso o yung kilalang distributor na may dalang legit at meron ding dalang illicit. At nagsasabi, itong distributor na to, na marami siyang stock. At kung gusto nilang makinabang, kung gusto nilang yumaman, kung gusto nilang kumita, sumunod lang sa kanya, papapasukin sa kanilang group chat sa Telegram. Gamit na ho nila yung Telegram. O kaya, pumunta dun sa kanyang cart na nandoon sa Shopee. Ito ay mga shady deals. Yung kanilang mga patakaran o yung mga sinasabing siste ay talaga pong nagtatago sa BIR, nagtatago sa DTI o SMB. Ang layon lang nila ay makapamahagi nitong mga cloned vape items na ito at yumaman at kumita at ipagmalaki. Ipopost nila na sila'y mayaman na nakabili ng bagong kotse, nakabili ng bagong bahay. Pero wala silang pakialam kung ang kanilang paninda ay mapaminsala. At pag nakapasok na sa Telegram, gagawin ng suki, papautangin. O yun o ang motivation nila nito. Pautangin kita. Larga ng larga, larga ng larga. Dahil yung pinanggagalingan niyan ay pinapautang din doon sa mga pinuno. Ikaw naman, naiinganyo, benta ka ng benta, 29 pesos, tinatarget mo na pala yung mga kabataan. Yung disenyo ng inyong paninda ay hindi po akma, hindi angkop doon sa itinatakda ng batas. Wala yan, walang pakialam. Pero ang mga kumukuha niyan, kadalasan yung nandun sa mga maliliit na bayan na hindi naman pinapakialaman ng LGU. Wala rin pakialam yung mga ahensya na nandoon sa bayan na yon. Kala nila ay yung mga binibentang vapes, lahat ay legit kahit pinupuntahan ng mga estudyante. So yan po ay isa sa mga modus nila, larga sa pautang, tapos maniningil, hindi nakakabayad, ipopost, papahiyain sa Facebook. Modus number 9, yung warehouse na inupahan sa Cavite, yung warehouse na inupahan sa May Laguna, ginagawa na po nilang refill center. Para bang sa tubig, nire-refill na lang. Pero yung basyo, yung mga components, kung saan nilalagay ho yung mga juice na bogus, ini-import po nila sa China kaya nakakapagpalusot ho sila niyan. Pero yung bodega, meron pong partition yun doon sa loob, pinapartitionan po nila at binubuo yan ng mga Pilipino na ini-injectionan yung mga devices at ginagamitan po ng heat seal para ho doon sa pagsiselyo at magmukha nga namang legit. So, yan po ang modus number 9. Magmula po doon sa pabrika, doon na po magmula po doon sa warehouse, doon na po ginagawa. Nire-repack, nire-relabel, nilalagyan ng packaging at dinidistribute. Yan po ang modus number 9. At para sa modus number 10, sila po ay hindi kumikilos na mag-isa. Yung inject, may kaibigan, pinuno, Pilipino, kilala sa Facebook, kilala sa industriya, isa sa mga ginagalang isa sa mga pinagkukunan ng mga murang epektos. Yan po ay nasa network ko nila. Kadalasan, itong mga distributor na ito ay nandoon din po sa kalapit na area kung nasaan yung warehouse, kung nasaan yung pabrika. Nasaan ho itong mga ito? Nandun sa Dasmariñas, Imus, San Pedro, San Pablo. Parang supply chain din ng bigas. Pero ang galaw ay vape. Ang delivery, halos araw-araw. Dahil punong-puno rin ang bodega ng distributor na yan. At pinapautang. Yun ang prime motivator dyan. Pinapautang. Pinapautang dun sa distributor. Yung master distributor. May kaibigan sa Metro Manila. Ini-smuggle nila yan. Pero syempre, iisipin legit. Kasi pag pinasyalan mo yung
shop niya, puro legit yung items. Pero yung mga under the table, yun na po ang nakakalusot, dinadala sa mga probinsya, di inaalintana kung ang produkto nila ay tinatarget na pala yung mga kabataan dahil sobrang mura. At tayo po'y tumalima sa paalala ni BIR Commissioner June Lumagi. Patuloy ang kanilang monitoring laban sa mga illicit vape retailers, illicit vape brands. Nag-aantay lang ho ng tamang panahon para sila'y muling kumilos. Kaya tayo mga vape retailers, mag-ingat po sa mga alok. Hindi po lahat ng alok ay kaaya-aya. Hindi po lahat ng maaaring pagkakitaan ay mabuti. Dahil ang pakay ng mga ganitong sindikato, yung mga nandoon sa kartel, ay maaring ikapahamak natin. Smile.